age gap, hindi yan automatic na masama, hindi yan automatic na grooming, at lalong hindi yan batayan ng abuse. Ang tunay na basehan palagi ay kung may respeto, may pagpapahalaga, may malinaw na pahintulot, at may pantay na trato ang dalawang tao. At kitang-kita sa kilos ni Mikoy at Krista na nasa linya sila ng healthy at mutual na koneksyon, hindi sa kung anong maduming kwento na gawa-gawa lang ng naiinggit. Sa tuwing magkasama sila, halata ang magaan na loob nila sa isa't isa. Walang pilitan, walang kontrol, walang kahina-hinalang galaw. Ang meron lang ay yung natural na lambingan, seryosong pag-aalaga at respeto sa personal na boundaries ng bawat isa. Yan ang hindi makita ng bashers kasi busog sila sa galit, hindi sa facts. Kung may abuse nga ba? Kung may manipulation? Kung may exploitation? Wala. Walang basehan, walang resibo. Ang meron lang ay ingay ng mga taong hindi naman nakakasama sa tunay na araw-araw na buhay ng dalawa. Madali gumawa ng chismis pero mahirap tumbasan ang totoo. Si Mikoy marespeto, si Krista independent at may sariling diskarte. At kung may ginagampanan mang tandem, trabaho at content yon na parehong pinagkakasunduan nila. Kaya kahit anong ibato ng bashers, hindi umuubra kasi ang foundation ng Micris ay hindi chismis, kundi totoong samahan na unti-unting binuo at minahal ng mga solid supporters. Ang age gap, normal. Ang respeto, matibay. Ang koneksyon, malinaw. Kaya walang pwedeng magdikta kung ano ang tama sa dalawang taong parehong may pag-iisip na kaya ng magdesisyon para sa sarili. Sa dulo, idol, isang bagay lang ang malinaw. Kung may masamang intensyon, kita agad. Pero kung may genuine care, hindi yan kayang takpan ng kahit anong paninira. At kay Mikoy at Krista, genuine ang lumalabas, kaya nanginginig ang mga inggitera. Idol, una sa lahat, ang pagmamahal at respeto ay hindi nasusukat sa agwat ng edad. Lagi nating nakikita sa journey ni Mikoy at Krista na mutual, malinis at harap-harapang suporta ang basehan ng samahan nila. Yung mga taong pilit gumagawa ng issue, nag-uugnay ng kung ano-anong salita tulad ng abuse, manipulation, or exploitation, sila yung mas nag-a-assume kaysa nanonood ng totoong galaw ng dalawa. Si Mikoy, mula umpisa pa lang, ipinakita na protektado niya si Krista, hindi pagmamayari. Wala kang makikitang panggigipit, wala kang makikitang pamimilit. Ang meron lang ay genuine care, yung tipong automatic ang pag-alalay niya, pag-cheer niya, at pagbigay niya ng space kay Krista para mag-grow bilang tao at creator. At si Krista naman, makikita mo sa smiles niya, sa composure niya, sa kilos niya, hindi siya takot, hindi siya minamanipula. Ang nakikita mo ay isang dalagang lumalaban sa buhay na may partner na nagbibigay lakas ng loob. Kung totoong may masama, matagal na itong lumabas. Pero anong nakikita natin? Sponsors na nagtiwala, supporters na hindi bumitaw, mga taong mas lalong napamahal sa Micris dahil sa transparency nila, sa kindness nila, at sa way nila magdala ng sarili kahit anong intriga pa ang ihagis sa kanila. Idol, yung mga nagsasabi ng kung ano-ano, sila yung hindi kayang tanggapin na may magandang tandem na nagtagumpay, hindi dahil sa scripted na drama, kundi dahil sa totoong connection na nakita ng mga tao. At tandaan natin, hindi nagdidesisyon ang bashers kung ano ang malinis at hindi nakikita ng mismong publiko sa actions ni Mikoy at Krista kung ano ang totoo. Kaya para sa mga nagdududa kung pagmamahal, respeto at suporta ang basehan, mas malinis pa ang Micris kaysa sa mismong mga nagsasabing may mali. At para sa atin idol, solid supporters, tuloy lang ang positivity. Ang kwento ni Mikoy at Krista ay hindi tungkol sa age gap, kundi tungkol sa dalawang taong sabay nagbabago, sabay umaangat, at sabay nagpapasaya ng libu-libong Sabi nila, eh. Basta-basta maka-comment lalo na yung si Shut Your Face. Hindi yata alam ang pinagsasabi niya. Wala, mema lang. Kung nanonood man siya, pasensya na, di ka maka-comment. Pero, nakasako ka eh. Wala naman nangyayaring wala naman nangyayari katulad ng mga pinagsasabi niya, And si CJ, manipulation, wala naman manipulation na nangyayari. Aware naman si CJ lahat. 'Di ba?
Hindi naman andun din yung may guidance ng parents ni CJ, 'di ba? Ang masasabi ko lang sa mga nagtatawag po na groomer tayo, ang tanga niyo po. Idol, sa huli, malinaw na malinaw. Hindi nasusukat sa agwat ng edad ang respeto, hangarin, at kabutihang intensyon ng dalawang tao. Ang tunay na relasyon, tandem, o partnership, katulad nina Mikoy at Krista, ay nabubuo sa pagmamahalan ng supporters, sa malinis na samahan, at sa genuineness na nakikita natin araw-araw sa live. Hindi kailangan pilitin ang narrative na may abuse, manipulation, or exploitation kung wala namang ebidensya at kahit mismong kilos nila ay puro kabutihan at pagpapahalaga sa isa't isa at sa mga taong sumusuporta sa kanila. Kaya sa mga bashers na pilit gumagawa ng maling kwento, tandaan, ang isang salita tulad ng groomer ay bigat ng paratang na dapat may malinaw, solid, at totoong basehan. Pero dito, wala. Wala kang makikitang masama sa pang-araw-araw nilang content. Walang malicious intention at walang kahit anong indikasyon ng panggagamit. What you see is what you get. Dalawang taong masaya, nagtutulungan, at inspirasyon sa marami. At para sa Solid Makers supporters, tumatatag lalo ang relasyon ninyo kay Mikoy at Krista dahil sa positivity, pagmamahalan at pagrespeto. Hindi nyo hinahayaan na sirain ng inggit, gawa-gawang issue, at panghuhusga ang isang tandem na buong puso nyong minamahal. Hanggang may tiwala at suporta kayo, hindi magigiba ang Mikris, kahit anong bato ng bashers, kahit anong maling tag na ibato sa kanila. Kaya mga idol, spread love, not lies. Spread truth, not assumptions. Spread support, not hate. Mikris pa rin, totoo, matatag, at hindi mapapantayan ng kahit anong paninira.